Sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is July 22, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Xenia Tower sa may EDSA Balintawak po yan sa Katipunan Project 7 Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Amurao Funeral Services sa may Juan Luna Street, Barangay 153, Tondo, Manila. Nagbabalik po tayo mamaya unti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. So, pick up po. Alas 9:09 na, narito ang Double B, bagong balita. Senador Rodante Margoleta at isa pang kapwa-akusado naghain na ng not guilty plea kaugnay sa dalawang kaso na kinakaharap sa Sandigan Bayan. Mainit-init pa yan. Tigil pasada ng grupong Manibela umarangkada na petisyon sa manibagong taas pasahe at pagpapatupad ng 15 pisong dagdag pasahe ihahain. Libreng sakay. Inihanda ng ilang lokal na pamahalaan para sa maapektuhan ng tigil pasada ng grupong Manibela. Antas ng tubig sa Gandam sa Bulacan, patuloy ang pagbaba. Magpapasapi na sa bank at tax record si Vice President Sara Duterte. Di na maaaring iapila sa impeachment court ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Ilang ipinaliwanag na walang mali sa pag-uusap ng testigo at ng abogado. Bilang ng mga Pilipino na walang tiwala sa China, lalo pang tumaas batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research. Ako po mga detalye niya sa pag-usa ng mga programa ng Super Radio DCWB. Samantala, hahataw na! Kung may pagdadama, kung may perwisyo, kabayan sa bayan, suko ang Metro Manila. Philippine Coast Guard nagpalabas ng Maritime Advisory kaugnay ng rocket launch ng China ngayong umaga. Salita kasi ni Manny Vargas. Manny. Nagsisimula ng Maritime Advisory ang Philippine Coast Guard ito ay para talaan ng mga barkero at mga narko na bahagi naman ng dagat sa sakot ng bansa kaugnay ng sinasagawa ng pagpapalipad ng China ng English One rocket na lumaga sa pagitan ng Bedford at ng
sa impormasyon na Coast Guard Division Luzon, ang nakasas ay mangyayari sa China launch area sa Shanghai at sa draft zone area ay tinatayang 150 nautical miles mula sa Babuyan Island at 129 nautical miles mula naman sa saan ang kabilang pinapayuhan ng Coast Guard na iwasan ang designated draft zone sa naturang mga oras. Pinayuhan din nila ang mga mandaragatan na iwasan at huwag lakitan o huwag kumuha ng alamang designated na makikita sa dagat at at kaya ng itong report sa mga otoridad. Ang Secretary of Ito naman, libreng sakay. Alok ng Department of Transportation sa mga pasahero maapekto ng tigil pasada ng grupong Manibela. Detalye mula kay Mark Pakalala. Mark, Naglaan ng libre sa kayang Department of Transportation at ibang mga ehensya ng pamahalaan para sa mga paserong mapagkuhan ng tingin pasada ng grupong Manibela ngayong araw. Pinatutugon na rin ito sa utos ni Paulong Bongo Marcos. Ayon sa DOTR, may kawang po ang libre sa sakay mula alas 7 at sa umaga masusunod na naman mamaya alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga ruta ng libre sa sakay ang walang kabroton ng Philippine, First Cubao, Bayan ng Tahan, Yapo Cubao, Bayan ng Lodrigan, Yapo Philippine, Renmo, Pasig, Malenque, at Rotos at Kabalik. Katawan ng libre sa pagsigilan ng sakay ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Transport and Highways, Department of Economic Planning and Development, at Department of Labor and Employment. Samantalang isa, nandito pa rin tayo ngayon sa Pinaowa. As ongoing yung naman dito ng grupong Manibela. Wala naman doon yung mga iwanan ng mga pasahero dahil napukulit ang dito na marami pa rin yung mga pasabiyahe. dun sa Outside Mark, sabi mo libreng sakay, alok ng Department of Transportation. Ang alok, bumiyahe na ngayon. Oo. Saan ba yung mga... Sorry, yan, may lang. saan ba yung mga choke point na kailangan ng libreng sakay? Yung napakita natin mga ruta, kaya doon sila, yung mga napili dahil dito kadalasan at yung mga nagsisimpo ng mga pasahero dapat merong mga tigil pasada. So ito nga, yung sa West Caproton area, sa Diretso Cubao, sa Lipas, Malinque, at sa Biyano. Yun yung mga area natin itutukan ngayon, kaya sila rin yung mga napili na So, yung ibang bansa, hindi lang naman kasi tayo may ube. Yung ibang bansa, nakikinabang Ibang yan, din. pwede ko sa ube. Galing ko lang sa Amote. Hindi ko lang alam. Grabe. Basta alam ko, Road truck. alam ko masarap yun. Ngayong araw, pag-piyesa ng lola ko sa limang bahay na isang malaking kawa. Oo, bihalaya, no? May halaya. Ang tagal lutuin nun, di ba? Nakatakbo lang ako gano'n. Tapos medyo, kasi pag una pa lang, mahirap iiwan. Oo, Pag medyo malapot nung Ako na, na yun. ako na. Doon sa madali. Hindi, saka bibig na. Ay, tuloy pa. Okay, oras natin alas 9:18 mga kapuso. Papasayin na po natin itong tigil pasada na nilunsan ng Manibela ngayong araw. Nasa linya natin ating chairperson, si Ginoong Mar Balbuena. Ginoong Balbuena, higa ng... ayaw naman. Good morning! Good morning, Mark! Hindi niya, Ayan ka na. kasi meron din silang programa eh. Nasa programa siguro siya. Mark, good morning! Good morning po, Ma'am Natin and Sir Arnold. Tama po? Opo. Si Higa. Opo. Yan, good morning po. Alas 9:19 na. Kamusta yung tigil pasada dito? Sa ngayon po ay marami po mga nakilahok sa ating pasada. Pero ganun pa man ay siyempre mabigat din po sa ating kalooban. May mga na-stranded po na pasahero. Mahirap po na palagi talaga itong mga ganitong sitwasyon na yung sektor po namin ay nagtulong na rin dito sa direktang pagtalo namin sa bigat ng presyo ng mga produktong ito. Ilan po mga drivers, units ng jeepney ang sumama sa inyong tigil pasada? Dito po sa NCR po ay tinataya po na hindi po bababa sa 20,000 po na mga jeepney po ang nakilita sa atin out of 45,000 na mga jeepney. Kasi yung iba po, hindi daw po nila alam na may strike kasi biglaan po yung announcement namin kahapon
iba't ibang ruta ito, ano? Ano yung pinaka-apektado? Meron din po mga sabi, may mga TNCS po na hindi po nag-on ng kanilang app, mga motorcycle rider. Marami po nakilahok po sa ating pier. At hanggang kailan magtatagal ito? Ang plano lang po namin ay 2 araw lamang po may parating po sa ating pamahalaan, partikular po sa ating Pangulo, na maawa naman po kayo, mahal na Pangulo, sa sektor ng transportasyon, sa mga jeepney driver, na sana po matulungan na maibsan itong hirap ng bigat ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pamamagitan po ng pag-ilis po sa suspension ng fare increase at sana madagdagan pa kahit dito o maging 2 piso po ang fare increase at matulungan kami na yung presyo po para sa mga PUV drivers ay mabigyan po ng mas malaki pang diskwento. So yung piso no, na naudlot dahil nagbigay ng ayuda, gusto niyo tuloy na, tapos may 2 piso. may piso pang dagdag, tama ba? Opo. Yun po yung nilalaman ng ating So sa 2 piso, gagaan na ang driver natin. at least po, ilan ng ating ay madadagdagan kahit na mga nasa 150 to 180 pesos a day na kita itong ating mga kasamahan dahil po 12 pesos po ang itinaan. Titignan natin, malapit na po mag-100 na naman ang presyo ng diesel, kaya ho titignan natin bago po magkaroon ng gera noong February ay humihingi na po kami ng fare increase. Yung ibinigay po ng fare increase, yan mga kadi na piso ay panahon pa nung wala pang crisis. So kaya kami humihirit ng panibagong piso na dagdag at sana i-implement na ito dahil hindi na po talaga kinakaya, hirap na po talaga. Okay, yung mga ayuda, no, dito, like ito din po ito, nagbigay ng 2,000, kasama daw yung transport sector, hindi ito sa Myanmar. Yung 2,000 pesos po, kung babangga natin dun sa oil price na kahapon sa ating presyo, nawawala po isa ay halos 400 piso. So kung titignan po natin, yung 2,000 pesos po na yun, katumbas lamang yung increase sa loob ng hanggang 5 araw. So kung magpapakulit ko yung pagka-increase, ito bababa. Kahit pa naman po, kahit 4 araw, 5 araw, pagtulutan po namin dito sa website. Kaso one time lang yun. One time lang po yun. So yung sinasabi natin na sana, makasipulong para ay company, kahit naman sobrang laki yung itaas ng presyo at dapat yung fare increase po na ibibigay natin, hindi long overdue na po yun. Problema, sobrang galang ng presyo. Next week, bababa naman. Yun ang hindi natin masiguro. Ang sabi po ay mukhang tataas po dahil tumaas na naman daw po ang presyo sa pagdaigdig ng merkado kung sa trading ngayong araw. So saan po kami pupulutin? Umabot na po halos 6 na buwan na po yung crisis na ito. Ang tanong po natin sa Board of Presidency, Secretary na rin, ano na po ba ang plano, ano na po ba ang solusyon na naisip nila bukod po sa pamimigay ng ayuda at susweldo? At ang tanong natin sa ating mahal na Pangulo, hanggang kailan magdurusa ang taong bayan na pwede naman natin tingnan yung mga oil companies na to, bakit yung ibang bansa, yung mga kalapit bansa natin, nasa 30 to 35 pesos po ang diferensya ng produktong petrolyo. Ito ang isa lang naman po ang kinukuhanan natin. Okay. Ito po bang sa atin yung may halong dito? Ang diesel na binibenta po sa atin, kaya ganun kamahal? Kung 2 araw lang kayo, next week ba may plano ulit? May plano ulit kami, pero siguro baka makasama po kami sa protesta sa darating na zona. Pero kumbaga, sa dami po ng issue ng ating bansa na kinakaharap ngayon, nagparamdam na po kami at gusto natin marinig sa araw ng zona kung ano ang tugon ng ating Pangulo dito sa krisis na kinakaharap po natin. Hindi lamang po sa gasolina, sa diesel, hindi lang sa mga produktong petrolyo, sa kuryente, sa mataas na bilihin, sa mataas na serbisyo po, sa
publiko. Kung magtataas niya po ng pamasahe, mapupunta lang din po sa taas presyo ng kuryente, sa taas presyo ng gasolina, sa taas presyo ng mga bilihin. Okay. Okay. Sige, maraming Maraming salamat sa pagpaliwanag mo, Mar. Ingat kayo. Maraming salamat po. Mar Balbuena, chairperson ng Manibela. Ang sinusubukan po nating tawagan, sina DOTR Secretary Banoy Lopez at LTFRB Chairperson Vigor Mendoza para sa kanilang tugon, pero wala pa po. Para sa hanggang ngayon. At syempre, magiging bahagi sana ng State of the Nation natin sa Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito mga issue ito Oo. ng transportasyon. Di ba? Kasi ibibida niya sigurado yung mga ayuda eh. Pero ayon nga sa mga jeepney drivers and operators, hindi daw ito sapat. 9:26. Sumeradyo, DZWD, last report! Rider. Critical po matao ng mga pagkatang truck na tumatakas umano sa mga pulis. Mataas masangkot sa insidente ng pagnanakaw ng mga kable. Bali Vargas. Bani, kapag nilinaw lang, yung nagnakaw, hindi yung rider, ano? Yung sakay ng truck ang nagnakaw ng kable. Oo, tama ka dyan. Sinasabi may takbo sa kayo at yung sa mga pahinante o sa dalawang mga pahinante ang nakuha na ng mga otoridad ng Maynila at ang nakatakas ng mga sundali ito nahanap pa rin ay yung mismong driver nito naka-aksidente ng baka. Samantalang yung rider nito ay talaga sa pagkakutan na kanina sa pinaka-reportasyon ng Ministry ay nasa posisyon may pinapakit pa ang mga nasa dito kasi insidente nito kabilang na isang babae magamat pala tayo bigay na konfirmasyon sa atin ang mga tauman ng kanilang QRNP ito nga nangyari ng insidente kanina sa madaling araw ang optimali order sa GMA pagkakat doon sa huli salitaw Sumeradyo, DZWD, last report! Alam mo, para matigil ang mga nakawan ng kable na yan, dapat abulin ng otoridad yung mga junk shop. Binibenta eh. Binibenta. Abulin nyo. Hindi matatapos yan kung merong sa merkado may bibili. Hindi lang ito Pagkanakaw ka lang, kinikilo. Manhol din, di ba? Oo, ninanakaw. Kasalat ang bakal. Oo. Tapos yung mga truck dyan sa Manila, di ba? Yung mga Spider-Man. Di ba yung mga Makuha yung mga ilalim ng kable. sa May Lopez Avenue? Oo. Kaya yun dapat abulin natin yung mga junk shop. Eh, pati nga yung kadli ng mga ano eh, yung mga, yung camera ng NCAP, di ba ninakawan natin? Kasi pag tinunaw yan eh, pera. Alas 9:28 naman ang puso nasa linya natin. Ang General Manager ng MMDA, Sector Bulastroy. Yung sektor Igan at Kati, magandang umaga po. Monitoring ng MMDA kaugnay po nitong tigil pasada, meron po bang mga problema at nakikita kayo mga stranded? Sa ngayon po, wala pong nag-activate na po kami ng task force na monitoring natin yung pasada natin sa nandito sa NMDA. Closely looking at the situation. Wala po tayo na-detect na passengers. At ang location lang meron tayo na monitor ng mga restaurant or mga grupo na mga tao ay just common. Overall, peaceful naman po at maayos ang lagay ng ating mga computer. Opo, at listing ko lang, meron sa Boulevard Service Road. At wala naman tayo, pero wala naman tayo nakikita naman ang major natamahay na
kaya siguro natin muna na hindi tayo makalimutan sa mga naghahanap buhay din na mga kasama natin sa kalsada. Dahil sa ngayon, malibenta lang sa yung grupo na sumali at naman nag-participate pa pang mga grupo. Kung sakasakali pong sumama, kasi pare-pareho po sila nang hinihiling din yung ibang mga grupo, handa naman po ang MMDA, lalo na po dito sa mga ruta na marami pong mga commuter. Ay, opo. Ito po ang ready po MMDA. Pwede mo din ako sa mga marami lang po ready ng mga bus. Ay, dideploy natin. Pagkita natin yung members natin sa mga pinayan. Okay. Yusek, ingat ka. Salamat. Ay, teka, pahabol lang. Salamat. GM, may pahabol lang po. Sona na po sa Lunes. Ano po mga paghahanda ng MMDA? Tapos na po ang plano na binigay namin, pinapit namin sa ating Sergeant at Arms. Kapag ang Sergeant at Arms po ang Office of Primary Responsibility, may lead office para sa SONA. Kaya ready naman pati ang MMDA sa pag-execute sa mga plano na ipinapit natin sa mga. Ano yan? No permit, no rally? Papayagan di ba? Kasama po yan talaga sa mga regulasyones. Na-permit na rally po yan, pero yan, nasa more of the concern of the yung portion na yan. Yung traffic rerouting po, hanggang saan po papayagan sa Commonwealth Avenue ang mga sasakyan? Ang traffic routing po, hindi man magsasarado ang buong Commonwealth dahil sa mga super lanes na nakarangi po dyan. Okay. GM, salamat ulit. Ingat po. Maraming salamat siya. Maraming salamat sa mga tagapakinig. Okay, GM ng MMDA Yusek Nicolas Torres Theater. Sa ating DCW text connect 0917-594-5941. Sa 1636 sa K-Cup, 12 of Isiha. Yung mga bakas takip na drainage. Ayun, yung mga Nanakaw sa gitna ng liwanag ng araw at maging sa ating gabi. Ang nakawa sa Pilipinas ay una sa pinakamataas na government agency sa talampakan. Totoo yan. May small scale, merong massive. Diba? Baka sabihin pa yung mga nagnanakaw ng mga public na yan. Ba't kami agad tinuhuli nyo yung mga mastermind? Yung mga mastermind nakabaro. Yan lang, mga malalaki ninanakaw, hindi nyo agad tinuhuli. Kami kaple mga ganun na kapliran. Walang wala kasi tayo makuha sasabihin ng ating mga ganyang kriminal. Wala magandang buwan, lagi tutulong yan. Totoo yan. Kung sa gobyerno may nakawan, ba't kami? Ito ipantawid gutom namin, di ba? Kaya nga, Zero na ganun. kaya nga sinasabi systemic hindi lang sa isang sektor, sa buong katawan talaga, merong korupsyon. Dapat talaga revisayin na yung judicial natin. Justice system natin. Mas mabilis at magnanimous. Hindi pwedeng tinatawanan pa tayo ng mga kinakasuhan. Tsaka ano rin, yung values sa atin. Diba? Kahit sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta, siya na mismo umamin yung paglabag sa batas. Diba? Sabi ng mga nakakausap natin. Kaya naging madali po ang proseso kasi inamin niya po parang ano ba tawag po, pinanigay sarili niya. Iniklik niya. Self-incrimination. Self-incrimination. Kaya naging madali po magsampa ng kaso. Tapos, ganun kalinaw na inamin na niya, nag-guilty pa rin ang ulit niya. May due process po yun. Pagta kayo na sabihin mo kasi, inamin na, ba't ganun? May due process po. Lahat to, di ba sa ating mga batas, mas yung nagkakasala ay mas maraming proteksyon. Kasi iniiwasan nila na ang magtanong ay inosente. Totoo yan. Pero magtanong ka sa halos lahat mo, tinanong mo inosente. Walang abinan. Alas 9:34 mga kapuso, magbabalik ang one-on-one. Wala, personalan. One-on-one. Walang personalan. DCWB. Balita Totoo. Tuloy pa? Tigil lang. Sure ka? Tigil lang. Nag-potency plus zinc advance kasi ako. May vitamin C that helps as immunity booster. Zinc that helps as immunity shield. Plus vitamin D3 that helps
at immunity support with proper diet and exercise. Yan ang power of 3. Makapag-potency plus secret months na nga rin. Forecasted mistakes. Fully not for all is the generic name of OMC Mistake Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sige lang, kasi protektado ka. Pero, hindi nakikita niya. Trust me. Trust? Before. Pag-mami ka na, you're material. Always sige. Magkakaiba man tayo, pareho pa rin nagsusing sa ating mga nanay. And your instinct in science, you know, is the right choice. Nature's free distilled drinking water with a 12-step process that ensures safe, world-class, high-quality drinking water trusted by doctors. Trust your instinct. Choose the trusted distilled water brand by doctors. May high cholesterol sa diabetes. Oh no! Lock sa bawal with Glucopro, the super fiber drink. Helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Yes! The Glucopro gives us medical supervision. Yun ang quality yan. Ay, narinig! Teka, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Everest Air Kailangan sa tapat ng Pure Gold. Energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Bakit right mo yan? Ba't po ba gas po? Magkamali. Dapat hinggang sa akin. Kasi pwede lang sa akin ang Ay, pagbili ng Uy, naman ano ko kayo ma'am, wala pa akong ano eh. Wala pa akong... Magkano pa? Kamali. 380 po. Wala po kayong barya? Wala po. Uy, naman ko kayo ma'am. Kaya ako, Pwede ba i-gcash ko na Oh, lang? ay, opo, mas okay po. Itabi natin doon sa gasolinahan. Para hindi tayo nakakabala. Ayun yung Amura ko. pagdating sa gamot, Saan? kailangan Ay, ito din. Oo, yan. Ay, sakto lang pala. medicine. Kailangan right med. Ma-date na lang. Para dilihing masaya ang paglilibang, magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Ma'am, baka magkalimutan tayo. Buhay at pamilya. May 500 din yan. Responsible gaming. Sign up. www.timecore.ph. Isang mensahe mula sa Timecore. Gambling. 21 years QR old and code above niyo po only. yun. Gambling. Number na lang po. Number na lang. 0949. Pinadrop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po.